Isang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong aantig sa inyong mga puso at magbibigay ng bagong pag-asa. Sabi nila, sa isang mundong pinaiikot ng salapi at kapangyarihan, lahat ng bagay ay may katumbas na presyo. Ngunit paano kung ang pinakamahalagang yaman, ang dangal at katapatan, ay hindi kailanman kayang bilhin? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang isang pag-iibigang susubukin ng mga pagdududa at hahamunin ng mga pagkakaiba sa buhay. Ang marahan na paghimpit ng bakal ay tila isang malalim na buntong hininga. Dahan-dahang bumukas ang naglalakihang itim na gate ng Villa Silangan. Iniluluwa nito ang isang mundo na ibang-iba sa kinagisnan ni Liwayway Di Makulangan. Para itong pagbukas ng isang libro ng pantasya kung saan ang bawat pahina ay puno ng karangyaan na sa mga pelikula niya lang napapanood. Mahigpit ang kapit niya sa strap ng kanyang luma ngunit malinis na bag. Sa loob niyon ay naroon ang kanyang mga pangarap. Isang maliit na larawan ng kanyang ina, ang reseta ng mga gamot nito, at ang natitirang 200 piso sa kanyang pitaka. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang dibdib ng hangin na tila masariwa sa loob ng eksklusibong subdibisyong ito. Para sa iyo ito, Nay! Bulong niya sa sarili, isang panatang tanging siya lang ang nakakarinig. Kahit anong hirap, kakayanin ko. Ang mansyon sa kanyang harapan ay hindi basta isang bahay. Isa itong palasyo na gawa sa salamin, bakal, at puting bato na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang hardin ay mas malawak pa sa pinagsama-samang bakuran ng lahat ng kanilang kapitbahay sa probinsya. Bawat damo ay tila sinuklay, bawat bulaklak ay tila pinipili ang pwesto kung saan ito sisibol. Isang babaeng nakauniporme na sa tantiya niya ay halos kaedad niya lang, ang sumalubong sa kanya na may matamis na ngiti. Hi! Ikaw si Liwayway, di ba? Ako si Amihan, pero Ami na lang for short. Masiglang bati nito. Ang ngiti ni Ami ay nakakahawa at sa isang iglap nabawasan ng kabang gumuguhit sa dibdib ni Liwayway. Oo, ako nga po. Liway na lang din. Sagot niya, bahagyang yumuko bilang paggalang. Nako, wag ka nang magpo. Magkasing edad lang siguro tayo, sabi ni Ami habang iginagabay siya papasok. Halika. Ituturo ko sa iyo ang mga dapat mong gawin. Mabait naman si Sir Dalisay basta gawin mo lang ng tama ang trabaho mo. Medyo seryoso lang talaga siya. Sa pagpasok nila sa loob, lalong nanliit si Liwayway. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na halos nasasalamin na niya ang kanyang sarili. Ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa bahay at lupa nila. Isang malaking hagdanan ang paikot na umaakyat sa ikalawang palapag, tila isang paanyaya sa isa na namang antas ng yaman. Inilibot siya ni Ami sa buong kabahayan. Itinuturo ang mga silid na dapat niyang linisin. Mabait si Ami. Palatanong ito tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kabaitan nito, hindi maiwasan ni Liwayway na mapansin ang matalas na tingin nito na sumusuri sa kanya mula ulo hanggang paa, lalo na sa kanyang mga luma ng sapatos. Ngunit isinantabi niya ang pakiramdam na yon. Marahil ay guni-guni niya lang. At ito, sabi ni Ami, nang tumigil sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Ito ang master's bedroom, ang silid ni Sir Dalisay. Dito, kailangan doble ang ingat mo. Ayaw niya na may nagagalaw na gamit na hindi dapat, lalo na ang mga nasa study table niya. Tumango si Liwayway. Sige Ami, makakaasa ka. Nang iwan na siyang mag-isa ni Ami, nagsimula siyang maglinis. Ang silid ay malawak at minimalistiko. Kulay abo, itim at puti ang nangingibabaw. Malamig, tila walang buhay.
Ito ang refleksyon ng amo niyang si Dalisay Roxas na minsan niya palang nakita kaninang umaga nang siya'y i-interview. Isang matangkad na lalaki na may mga matang tila laging may pinagdududahan. Isang tingin na bumabaon hanggang sa iyong kaluluwa. Habang nag-aalis siya ng alikabok sa isang mamahaling side table sa tabi ng kama, napansin niya ang isang bagay. Isang makapal na bugkos ng pera. Mga bagong printa na tig-1,000 piso, nakatali ng isang simpleng rubber band at basta na lang nakapatong doon na para bang ito'y isang lumang dyaryo lang. Natigilan si Liwayway. Huminto ang kanyang paghinga. Dahan-dahan niyang binilang sa isip ang mga piraso. 10, 20, 30, 40, 50, 50,000 piso. Ang halagang yon ay hindi lang pera para sa kanya. Iyon ang paunang bayad para sa operasyon ng kanyang ina. Iyon ang kasagutan sa mga gabing hindi siya makatulog kakaisip kung saan kukuha ng pambili ng gamot. Iyon ang pag-asa para siyang kinikiliti ng isang demonyo sa kanyang balikat. Kunin mo na. Bulong nito sa kanyang isipan. Sino bang makakaalam? Sa dami ng pera niya, hindi niya ito mapapansin. Isang tapik lang sa yaman niya. Para naman ito sa nanay mo. Napalunok siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mukha ng kanyang ina na nahihirapan ay sumagi sa kanyang isipan. Ngunit kasunod niyon, isang mas matingkad na alaala ang pumalit. Ang imahe ng kanyang ama. Isang matapat na trooper na pinagbintangan ng pagnanakaw ng kanyang amo. Naalala niya ang mga luha sa mata ng kanyang tatay habang iginigiit nito ang kanyang kawalang sala. Naalala niya ang kahihiyang idinulot nito sa kanilang pamilya. Isang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang kanyang ama ay namatay na dala-dala ang dungis na yon sa kanyang pangalan. Hindi niya gagawin. Ang dangal na ipinamana sa kanya ng kanyang ama, ang tanging yaman na mayroon siya. Dali-dali niyang kinuha ang pera, hindi para itago, kundi para ibalik. Lumabas siya ng silid. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas sa bawat hakbang. Nakita niya si Sir Dalisay sa opisina nito sa ibaba. Seryosong nakatutok sa kanyang laptop. Kumatok siya ng marahan. Nag-angat ng tingin si Dalisay. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng inaasahan na niya. Yes? Sir? Nanginginig ang boses ni Liwayway. Ipinatong niya ang bugkos ng pera sa mesa nito. Naiwan niyo po yata ito sa side table niyo po sa kwarto. Hindi kumurap si Dalisay. Ang tingin nito ay lumipat mula sa pera papunta sa kanyang mukha at pabalik ulit sa pera. Walang emosyon, walang gulat. Tila inaasahan na niya ito. Tumagal ng ilang segundo ang katahimikan na para kay Liwayway ay isang walang hanggan. Pagkatapos, tumango lang ito ng marahan. Isang tango. Iyon lang. Walang pasasalamat. Walang ngiti. You may go, sabi lang nito. Bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang laptop na para bang si Liwayway ay isang multo na nagdaan lang. Naiwang nakatayo roon si Liwayway. Gulong-gulo ang isip. Inaasahan niya ang kahit anong reaksyon. Galit kung pinagdudahan siya o pasasalamat kung naniwala ito sa kanya. Ngunit ang natanggap niya ay isang pader ng pagkawalang bahala. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya maiwasang isipin ang tingin ni Dalisay. Hindi iyon tingin ng isang taong nakahinga ng maluwag dahil naibalik ang nawawalang pera. Iyon ay isang tingin na mapanuri. Isang tingin na tila nagsasabing, nakapasa ka sa unang pagsubok. Tingnan natin ang susunod. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Liwayway na ang pagtatrabaho sa Villa Silangan ay hindi lang magiging isang simpleng paglilinis ng bahay. Ito ay magiging isang palagiang pagsubok sa kanyang katatagan at pagkatao. Mula sa malaking monitor sa kanyang opisina, tahimik na pinapanood ni Dalisay Roxas ang replay ng video. Ito na ang pang-4 na beses. Ang bawat galaw ni Liwayway ay naka-high definition.
Ang pagkakatigil nito, ang paglaki ng mga mata nang makita ang pera, ang panandaliang pagtayo nito na tila nag-iisip, at ang huling desisyon na kunin iyon at lumabas ng silid. Hindi niya maipagkakaila. May isang bahagi sa kanya na humanga. Sa panahon ngayon, bihira ang taong hindi matutukso sa ganoong halaga, lalo na kung ang pangangailangan ay matindi. Ngunit ang mas malaking bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahaging sinugatan at pinatigas ng nakaraan, ay nagsusumigaw ng pagdududa. Baka masyado lang magaling umarte, isip niya. Marahil, alam niyang may mga kamera. Marahil, ito ay isang mas malalim na laro. Pinatay niya ang monitor at sumandal sa kanyang swivel chair na gawa sa mamahaling katad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit sa dilim ng kanyang isipan, ibang mukha ang lumitaw. Isang mukhang dati nagmamay-ari ng pinakamatamis na ngangiti sa mundo. Isang ngiting kaya siyang paikot-ikutin sa mga daliri nito. Si Isabela, ang kanyang dating kasintahan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Pinuputol ang masamang alaala. Isang pangalan ng business partner ang lumabas sa screen. "Yes, Miguel?" Sagot niya. Ang boses ay bumalik sa dati nitong lamig at awtoridad. "Dalisay, I'm just calling to confirm. Nailipat na ba ng legal team ang natitirang assets mula sa account ni Isabela? We need to finalize the liquidation reports." Napahigpit ang hawak ni Dalisay sa telepono. Ang bawat pagbanggit sa pangalan na yon ay parang isang karayom na tumutusok sa luma niyang sugat. "They're working on it. Just give them a deadline," matigas niyang sagot. Pagkababa ng telepono, hindi na niya mapigilan ang pagbabalik ng anino ng kahapon. Ang eksena ay malinaw na malinaw pa rin sa kanyang isipan na para bang kahapon lang nangyari. Ang araw na natuklasan niya, yang taking ang babaeng pakakasalan na sana niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kalahati ng kanyang kumpanya at ng buo niyang puso, ay nilimas ang kanilang joint accounts at tumakas kasama ang isa pa nilang kasosyo. Ang tanging iniwan nito ay isang maikling sulat na puno ng kasinungalingan na nagsasabing hindi nito kayang mabuhay sa anino niya. Ang katotohanan, sakim ito, manloloko. At ang pinakamasakit sa lahat, nagpanggap itong inosente at mahinhin sa buong panahong magkasama sila. Mula noon, ipinangako ni Dalisay sa kanyang sarili na hindi na siya muling magtitiwala. Ang pera ay madaling kitain muli, ngunit ang tiwalang minsan nang nasira ay hindi na kailanman maibabalik. Para sa kanya, lahat ng tao ay may itinatagong intensyon. Lahat ay may presyo. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. "Sir?" Si Amihan. Pumasok ito na may dalang folder at isang ngamangiting tila hindi nabubura sa labi. Pinapacheck niyo po daw itong inventory report ng mga supplies. Inabot niya ang folder at kunwaring binasa. "Kamusta po pala si Liway, sir? Mukha naman po siyang masipag," sabi ni Amihan sa isang tono na nagpapanggap na puno ng pagkalinga. "Sana lang po. Alam niyo na, sana po mapagkakatiwalaan talaga siya. Mahirap na po kasing magtiwala sa mga baguhan ngayon." Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Dalisay kay Amihan. Hindi niya gusto ang tono nito, ngunit ang sinabi nito ay tumama sa mismong sentro ng kanyang pinagdududahan. "Just do your job, Amihan. Ako na ang bahala sa kanya." Malamig niyang sagot. Mabilis na tumango si Amihan, bahagyang natakot sa tono ng amo. "Yes, sir. Pasensya na po." At mabilis itong lumabas. Naiwan si Dalisay na muling nilalamon ng kanyang mga demonyo. Ang pera ay isang halatang pain. Masyadong madaling iwasan kung alam mong sinusubukan ka. Kailangan niya ng isang bagay na mas personal. Isang bagay na hindi inaasahan. Tumayo siya at lumakad patungo sa malawak na library ng mansyon. Ito ang paborito niyang lugar, ang santuwaryo ng kanyang ama. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ang tanging nagpapakalma sa kanya.
Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang pulsuhan. Naroon ang isang lumang gintong relos. Hindi ito ang pinakamahal sa kanyang koleksyon, ngunit ito ang pinakamahalaga. Ito ang huling regalo ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang strap nito ay medyo may gasgas na. Ang salamin ay may isang halos hindi makitang lamat. Bawat marka ay isang alaala. Dahan-dahan niyang hinubad ang relos. Ang bigat nito sa kanyang palad ay pamilyar at nakakapanatag. Ngunit ngayon, gagamitin niya ito bilang pain. Lumuhod siya sa isang hanay ng mga libro sa pinakamababang estante, sa isang sulok na madilim at bihirang puntahan. Maingat niyang isiniksik ang relos sa pagitan ng dalawang makakapal na aklat. Sapat lang upang hindi ito agad makita ngunit tiyak na matatagpuan kung maglilinis ng maigi. Tumayo siya, pinagpagan ang kanyang pantalon at tinawag ang isang kasambahay. Sabihin mo kay Liwayway, siya ang mag-asikaso ng library ngayon. Gusto kong malinis ang bawat sulok. Understood? Pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas, isinasara ng bahagya ang pinto sa kanyang likuran. Sa labas ng siwang ng pinto, sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo si Amihan. Hindi nito sinasadyang mapadaan doon. Kanina pa siya nagmamasid. Nakita niya ang lahat. Ang paghubad ni Dalisay ng relos, ang kakaibang kilos nito, ang paglalagay nito sa pagitan ng mga libro. Habang naglalakad palayo si Dalisay, isang tusong ng ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Amihan. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng lihim at masamang balak. Ang laro ng kanyang amo ay nagbigay sa kanya ng isang napakagandang ideya. Pagkatapos ng pangyayari sa opisina ni Sir Dalisay, mas naging maingat si Liwayway sa bawat kilos niya. Ang bawat pagpunas niya ng alikabok, bawat pag-urong ng silya ay may kasamang dobleng pag-iingat. Pakiramdam niya, hindi lang ang dumi sa mansyon ang kailangan niyang linisin, kundi pati ang anumang bahid ng pagdududa na maaring kumapit sa kanyang pangalan. Kaya naman, nang iatas sa kanya ang paglilinis ng library, isang uri ng kaba at pananabik ang sabay niyang naramdaman. Ang library, ayon kay Ami, ay ang paboritong lugar ng yumaong ama ni Sir Dalisay at ngayon ay nagsisilbing santuwaryo ng binata. Ito ay isang lugar na sagrado. Bawal magkamali. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng mga lumang libro at pinakintab na kahoy. Libo-libong aklat ang nakahanay sa mga istanteng abot-langit. Tahimik ang paligid, isang katahimikang nag-aanyaya ng respeto. Nagsimula siya sa pinakamataas. Gamit ang isang hagdan, dahan-dahang pinupunasan ng bawat libro bago ito ibalik sa tamang pwesto. Nasa kalagitnaan na siya ng paglilinis sa pinakamababang hanay ng mga estante, ang bahaging madilim at tila kinalimutan na ng panahon nang may maramdaman siyang sumayad sa kanyang mga daliri. Isang malamig na metal. Inakala niyang isa lang itong pako o turnilyo. Ngunit nang kapain niya ito, naramdaman niya ang kakaibang hugis nito. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Kumislap ito kahit sa kaunting liwanag na tumatama rito. Isang gintong relos. Lumana ang disenyo. Ang leather strap nito ay may mga bakas na ng panahon. Ngunit kitang-kita sa kalidad nito na ito'y mamahalin at, higit sa lahat, may malalim na halaga. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi ito tukso. Hindi ito pagsubok. Ang naramdaman niya ay isang malaking gaan ng loob. Buti na lang ako ang nakakita, sabi niya sa sarili. Paano kung iba ang nakakuha nito? Paano kung itinago at hindi na isinauli? Ang mawalan ng isang bagay na may sentimental na halaga ay mas masakit pa kaysa sa mawalan ng pera. Alam niya iyon. Nang hindi na nag-aksaya ng panahon, nilisan niya ang library at hinanap si Sir Dalisay. Natagpuan niya ito sa opisina, nakatayo at nakatanaw sa malawak na hardin mula sa salaming bintana.
tila malalim ang iniisip. Sir? Mahina niyang tawag. Lumingon si Dalisay. Ang muka ay blangko, gaya ng dati. Ngunit nang makita ni Liwayway na iabot ang relos, nagbago ang lahat. Ang malamig na mga mata nito ay biglang nanlaki. Ang pagkakatayo nito ay biglang naging alerto. Mabilis itong lumapit at kinuha ang relos mula sa kanyang palad na para bang ito ay isang bagay na napakahalaga at babasagin. Saan mo ito nahanap? Tanong ni Dalisay. At sa unang pagkakataon, narinig ni Liwayway ang isang bahid ng emosyon sa boses nito. Isang pinaghalong gulat at pasasalamat. Nasa pagitan po ng mga libro sa library, sir, sa pinakailalim na estante. Baka po hindi nyo na malayang nahulog. Magalang niyang sagot. Tinitigan ni Dalisay ang relos sa kanyang palad. Hinaplos ito ng may pag-iingat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. At nang muli siyang tumingin kay Liwayway, wala na ang pader ng yelo sa pagitan nila. Sa isang iglap, nakita ni Liwayway ang isang Dalisay na hindi amo. Isang Dalisay na marunong masaktan at mangulila. This was my father's, sabi nito. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Ito ang huling ibinigay niya sa akin bago siya mawala. Akala ko nawala ko na rin ito. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tinitigan si Liwayway ng diretso. Ang tingin na yun ay hindi na mapanuri, kundi isang tingin na puno ng bagong pagkilala. Salamat, Liwayway. Maraming salamat. Ang dalawang salitang iyon, maraming salamat, ay tumago sa puso ni Liwayway na parang musika. Ito ang pagkilalang hindi niya nakuha kahapon. Ito ang patunay na tama ang ginawa niya. Isang munting namong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala po iyon, sir. Isang sandali ng komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang sandaling tila nagkakaintindihan sila nang hindi na kailangan pang magsalita. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. Sir, kape niyo po. Si Amihan, na pumasok ng walang katok, dala ang isang tray. Natigilan ito nang makita ang eksena, ang pagiging malapit nila sa isa't isa, ang kakaibang nangiti sa mga labi ni Liwayway at ang hindi maipaliwanag na lambot sa mga mata ni Dalisay. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Dalisay, bumalik sa pagiging seryoso, ngunit huli na. Nakita na ni Amihan. Ilagay mo na lang dyan, utos niya kay Amihan bago muling bumaling kay Liwayway. You can go back to your work. Tumango si Liwayway at nagmamadaling lumabas, ngunit daladala niya sa kanyang puso ang init ng pasasalamat ni Dalisay. Sa loob ng opisina, ang mga mata ni Amihan ay sinundan si Liwayway palabas at isang malamig na kislap ng inggit ang gumuhit sa mga ito. Makalipas ang isang oras, habang nag-aalis ng agyo si Liwayway sa isang sulok ng sala, lumapit si Amihan. Ang ngiti nito ay kasing tamis pa rin ng dati. Wow, Liway, ha? Mukhang napapalapit ka na kay Sir, ah. Ano ang sikreto natin dyan? Biro nito. Naku, hindi naman. Nahihiyang sagot ni Liwayway habang patuloy sa paglilinis. Nagkataon lang na may naisauli akong mahalagang gamit sa kanya. Kahit na, sabi ni Ami. Mag-ingat ka lang, may pagka-istrikto pa rin yon. Lumapit pa ito, kunwari tutulong sa pag-aayos ng isang palamuti sa isang maliit na mesa. Sa ibabaw ng mesang yon ay nakatayo ang isang malaki at mamahaling florera na gawa sa porselana. Ako na dyan, Ami. Trabaho ko to, sabi ni Liwayway. Okay lang, para matapos ka na, sagot ni Amihan. At sa isang kilos na tila hindi sinasadya, bigla itong natapilok. Ang kanyang siko ay tumama ng malakas sa gilid ng florera. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, kasing lakas ng dagundong ng kulog. Napatayo si Liwayway, nanlalaki ang mga mata.
nakatingin sa libu-libong piraso ng basag na florera sa sahig. Kasabay noon, lumabas si Dalisay mula sa kanyang opisina. Ang muka ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Bago pa man makapagsalita si Liwayway, biglang humagulgol si Amihan. Ang mga luha ay mabilis na tumulo mula sa kanyang mga mata. Ssssh! Naku sir, pasensya na po. Pasensya na po talaga, sabi nito habang nakatingin kay Dalisay, ngunit ang mga daliri nito ay nakaturo sa direksyon ni Liwayway. Hindi ko po sinasadya. Nagmamadali po kasi si Liwayway sa pagpunas. Hindi ko po namalayan na naitulak niya ako ng bahagya. Pasensya na, Liway. Hindi ko sinasadyang masabi. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang utak niya ay hindi maproseso ang nangyayari. Naitulak? Anong sinasabi niya? Tumingin si Dalisay mula sa mga basag na piraso sa sahig, patungo sa humahagulgol na si Amihan, at sa huli, sa namumutla at hindi makapaniwalang mukha ni Liwayway. Ang kaunting init na nakita ni Liwayway sa mga mata nito kanina ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang pamilyar at nakakakilabot na lamig. Humakbang ito palapit. Ang bawat yabag ay mabigat at puno ng awtoridad. Tumigil ito sa kanilang harapan. Ang kanyang anino ay tila lumalamon sa kanilang dalawa. Tumingin siya kay Amihan. Pagkatapos ay kay Liwayway. Ang kanyang panga ay nagtagis. Sa isang boses na kasing talim ng yelo, bumigkas siya ng isang tanong na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Liwayway. Sino sa inyong dalawa ang nagsisinungaling? Ang tanong ni Dalisay ay bumitin sa hangin, kasing bigat ng tensyon na bumabalot sa buong sala. Para kay Liwayway, ang bawat segundo ng katahimikan ay isang pagdurusa. Nakatitig siya sa mga mata ng kanyang amo, naghahanap ng kahit anong senyales, isang kislap ng pag-aalala, o kahit ng pagdududa man lang. Ngunit ang nakita niya ay isang blangkong pader, isang mukhang sinanay nang itago ang lahat ng emosyon. Sa kanyang tabi, ang pag-iyak ni Amihan ay lalo pang lumakas, sinasabayan ng mga panginginig ng balikat. Isang perpektong pagganap. Sir, ako na po ang may kasalanan, sabi ni Amihan sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko na po dapat siya tinulungan. Kasalanan ko po. Ang mga salita ay tila pag-ako sa sisi, ngunit ang paraan ng pagkakasabi ay lalong nagdiin kay Liwayway sa kasalanan. Ngunit bago pa man makasagot si Liwayway, nagsalita si Dalisay. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay sapat na para magpatigil sa pag-iyak ni Amihan. Tumigil ka sa pag-iyak, Amihan. Utos niya. Hindi ito pakiusap. Liwayway, totoo ba ang sinabi niya? Tinulak mo ba siya? Tumingin si Liwayway ng diretso kay Dalisay. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang biglaang tapang, ang tapang na dulot ng katotohanan. Hindi po, sir. Hinding-hindi ko po gagawin iyon. Isang ngiti ng tagumpay ang muntik nang sumilay sa labi ni Amihan. Iniisip na sa puntong ito na ay salita laban sa salita. At sino ba naman ang paniniwalaan ng isang bilyonaryo? Ang isang baguhan o ang isang tauhan na mas matagal na sa serbisyo? Ngunit ang sumunod na sinabi ni Dalisay ay hindi inaasahan ng lahat. Kung ganoon, sabi niya habang dahan-dahang naglalakad patungo sa isang pader na malapit sa hagdanan, madali lang malaman ang totoo. Itinuro niya ang isang maliit, halos hindi mapansing itim na dome sa kisame. The entire ground floor is monitored by high-definition cameras with audio. Panorin natin ang replay ngayon din. Sa isang iglap, ang kulay sa mukha ni Amihan ay nawala. Napalitan ito ng pamumutlang maihahalintulad sa isang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang mga hikbi ay biglang natigil na para bang may isang gripo na biglang isinara. Sir! Nagsimulang mautal si Amihan. Hindi na po kailangan.
Na nagkakamali lang po siguro ako ng pagkakaalala. Sa pagkabigla ko po siguro. Sir, ako na po ang may kasalanan. Ako po ang nakabasag. Pasensya na po. Hindi pinansin ni Dalisay ang kanyang pagmamakaawa. Ang kanyang tingin ay matalim na nakapako kay Amihan. Isang tingin ng isang hukom na naglalabas ng kanyang hatol. Hindi iyon ang sinabi mo kanina. Ang sabi mo, si Liwayway ang may kasalanan. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Amihan. Ang imahe ng isang kaawa-awang biktima ay gumuho. Inilalabas ang isang nagsisinungaling na desperada ng makatakas. I was clumsy, sir. I'm so sorry. Halos pabulong niyang sabi, hindi makatingin ng diretso. Umiling si Dalisay. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Hindi ang pagiging clumsy mo ang problema dito, Amihan. It's the lie. It's the deliberate act of blaming someone else for your mistake. Lumapit siya kay Amihan hanggang sa halos 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Sa pamamahay na ito, ang kasinungalingan ay isang kasalanang hindi ko pinapalampas. Now, you will apologize to Liwayway. And you will be the one to clean this mess up. Every single piece. Nanginginig na lumingon si Amihan kay Liwayway. Ang pagkainggit at galit sa mga mata nito ay hindi maitatago. Ngunit natabunan ito ng takot at kahihiyan. So sorry, Liway. Pabulong niyang sabi, bago dali-daling kumuha ng dustpan at walis. Habang pinapanood ni Liwayway si Amihan, na nanginginig na nililinis ang mga basag na piraso, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa kanya. Ito ay isang pinaghalong awa at pasasalamat. Ngunit higit sa lahat, ang nararamdaman niya ay para kay Dalisay. Ang lalaking akala niya'y walang pakialam at laging nagdududa ay ang mismong nagtanggol sa kanya. Ipinakita nito ang isang bagay na mas mahalaga pa sa tiwala. Ang paniniwala sa katarungan. Nang matapos si Amihan at mabilis na umalis, naiwan silang dalawa ni Dalisay sa katahimikan. Okay ka lang? Tanong ni Dalisay. Ang boses ay mas malumanay na. Tumango si Liwayway. Opo, sir. Salamat po. Wala kang dapat ipagpasalamat. You told the truth, sabi niya. Naglakad ito palapit at napansin ang isang maliit na galos sa kamay ni Liwayway, marahil ay mula sa paglilinis kanina. Halika, sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Dalisay sa kusina. Kumuha ito ng first aid kit at sa pagkamangha ni Liwayway, ito mismo ang naglinis ng kanyang sugat at naglagay ng gamot. Ang mga daliri nito, na sanay pumirma sa mga milyon-milyong kontrata, ay naging maingat at banayad. Sa susunod, kung may mga pis sa'yo dito, sa akin ka lumapit, understood? Sabi niya, habang nilalagyan ng band-aid ang kanyang kamay. Hindi makapagsalita si Liwayway. Tumango na lang siya ulit, ang kanyang puso ay tumitibok ng mas mabilis kaysa sa normal. Ang pagiging malapit nila ay nagdulot ng isang kuryenteng hindi niya maipaliwanag. Ang pag-aalalang ipinapakita nito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang maliit na kama sa servants' quarters, hindi maalis sa isip ni Liwayway ang nangyari. Ang imahe ni Dalisay na ipinagtatanggol siya, na ginagamot ang kanyang sugat, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang amo niyang tila gawa sa yelo ay may puso rin pala. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang pagtatrabaho sa Villa Silangan ay hindi na isang obligasyon lamang. Nagsisimula na itong maging isang lugar kung saan, sa kabila ng lahat, ay maaari siyang maging ligtas. Samamantala, sa kabilang silid, hawak ni Amihan ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay nanginginig sa galit habang nagtatype siya ng numero. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng lason at determinasyon. Tita, kailangan ko po ng tulong niyo. Bulong niya sa telepono.
Tinitiyak na walang ibang makakarinig. Kailangan na nating bilisan ang plano. Nagsisimula na siyang magtiwala sa babaeng iyon. Ang araw ng pahinga ay isang biyayang matagal nang hinintay ni Liwayway. Ito ang kanyang pagkakataon na pansamantalang takasan ang kinang at ang bigat ng Villa Silangan. Walang mga mamahaling florera na maaring mabasag. Walang mga matang mapanuri na nakabantay sa bawat galaw. Ang kanyang kanlungan ay isang maliit na kapihan sa labas lang ng subdibisyon, ang Kapihan Hiraya. Ang pangalan mismo ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Hiraya, isang salitang nangangahulugang pangarap at pag-asa. Dito, sa halagang 80 piso para sa isang tasa ng mainit na kapeng barako, nakakabili siya ng 1 oras ng katahimikan para sa kanyang sarili. Nakatayo ang kapihan sa isang eskinang hindi gaanong matao. Ang loob nito ay maliit ngunit maaliwalas. Ang amoy ng bagong giniling na kape at kanela ay nakahalo sa mahinang tunog ng isang acoustic guitar na tumutugtog mula sa mga speaker. Ito ang kabaligtaran ng Villa Silangan. Simple, mainit, at may kaluluwa. Nakaupo si Liwayway sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Hawak ang kanyang mainit na tasa. Nakatanaw siya sa labas. Pinapanood ang mga taong nagdaraan. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling pasanin sa buhay. Iniisip niya ang kanyang ina. Kamusta na kaya ito? Nakainom na kaya ito ng gamot sa tamang oras? Ang mga tanong na yon ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanyang puso. Nasa kalaliman siya ng kanyang pag-iisip ng isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kapihan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bumukas ang pinto sa driver's side at bumaba ang isang taong hinding-hindi niya maaaring ipagkamali. Si Dalisay Roxas. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Liwayway. Agad siyang napayuko. Umaasang hindi siya nito makikita. Ano ang ginagawa niya rito? Sa isang lugar na simple at ordinaryo. Ngunit sa pag-angat niya ng kanyang tingin, nagtama ang kanilang mga mata sa salamin ng bintana. Nakita niya ang panandaliang gulat sa mukha ni Dalisay. May 1 segundo ng pag-aalinlangan. Nakita niyang tila ito nag-isip kung tutuloy ba o aalis na lang. At sa ikinagulat ni Liwayway, itinulak nito ang pinto at pumasok sa loob ng kapihan. Agad na napatayo si Liwayway na para bang nahuli sa akto. Ang amo niya ay nasa harap niya, hindi naka-suit and tie, kundi nakasimpleng itim na polo shirt at maong. Ngunit kahit sa simpleng kasuotan, ang aura ng kapangyarihan ay hindi pa rin maikakaila. Sir, nautal niyang bati. Liwayway, sagot ni Dalisay. Ang boses ay neutral. I didn't expect to see you here. Day off ko po, sir. Dito po ako madalas magkape. Paliwanag niya, hindi alam kung ano pa ang dapat sabihin. Tumingin si Dalisay sa paligid. Sinisipat ang maliit na lugar. Pagkatapos, tumingin ito sa kanya. Pwede ba akong makiupo? Natigilan si Liwayway. Pipo. Sige po, sir. Siyempre po. Umupo si Dalisay sa silyang nasa tapat niya. Ang maliit na mesa ay tila lalo pang lumiit dahil sa presensya nito. Isang nakakailang nakatahimikan ang namayani. Si Liwayway ay hindi alam kung paano kikilos. Dapat ba siyang mag-alok ng kape? Dapat ba siyang magtanong? O dapat ba siyang manahimik na lang? Si Dalisay ang unang bumasag sa katahimikan. So, this is your sanctuary? Nagulat si Liwayway sa salitang ginamit nito. Sanctuary. Oo po, sir. Tahimik po kasi rito. Tumango si Dalisay. Umorder ito ng sarili niyang kape at nang maihatid ito, muling namayani ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito gaanong nakakailang. Pinanood lang ni Liwayway ang kanyang amo habang dahan-dahan itong humihigop sa kanyang tasa. Ang mga mata ay nakatanaw din sa labas ng bintana. Tila ginagaya ang ginagawa niya kanina.
Ano ang iniisip mo kanina? Tanong ni Dalisay. Hindi pa rin nakatingin sa kanya. You seemed far away. Nag-alangan si Liwayway. Hindi siya sanay na magbahagi ng kanyang personal na buhay, lalo na sa kanyang amo. Ngunit ang paraan ng pagtatanong nito ay hindi utos, kundi isang tunay na kuryosidad. Huminga siya ng malalim. Yung nanay ko po, sir. Iniisip ko lang po siya. Sa wakas, lumingon si Dalisay at tinitigan siya. May sakit ba siya? Dahan-dahang tumango si Liwayway. Isang kiming pait ang gumuhit sa kanyang mukha. May problema po sa puso. Kailangan po siyang maoperahan. Kaya po ako nagsisikap dito sa Maynila para makaipon. Habang sinasabi niya iyon, ang kanyang mga mata ay bahagyang nangingilid. Ngunit pinigilan niya ang pagtulo ng mga luha. Ang pag-ibig at pag-aalala para sa ina ay malinaw na nakikita sa kanyang mukha. Hindi nagsalita si Dalisay. Nakikinig lang ito, ngunit ang kanyang tingin ay tila bumabaon sa kaluluwa ni Liwayway. Nakita niya ang kanyang pangarap, ang kanyang sakripisyo, sa loob lamang ng ilang pangungusap. I'm sorry to hear that, sabi ni Dalisay sa isang boses na puno ng sinseridad. At pagkatapos, sa isang iglap, tila nagbukas din ito ng sarili nitong pinto. Minsan, pagsisimula niya, ang tingin ay muling ibinalik sa labas. Nakakapagod din ang laging napapaligiran ng mga bagay na kumikinang, mga building, mga kontrata, mga taong may kailangan sa'yo. Pero sa huli, pag-uwi mo sa isang malaking bahay, mag-isa ka pa rin. Natigilan si Liwayway. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang isang pahiwatig ng kalungkutan. Mula sa isang taong sa tingin niya ay mayroon ng lahat. Tumingin muli si Dalisay sa kanya at sa pagkakataong ito, may isang maliit, halos hindi mapansing na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Kaya naiintindihan ko kung bakit ka pumupunta dito. Ang katahimikan ay isang yaman na hindi nabibili ng pera. Humigop siya ng kape. At ang katapatan, Liwayway. Ang katapatan na ipinakita mo, mas mahalaga pa yan sa lahat ng pera ko sa bangko. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Liwayway. Ang pagkilalang iyon na ibinigay sa kanya sa isang lugar na malayo sa mansyon ay mas dalisay at mas makabuluhan. Pakiramdam niya, sa sandaling iyon, hindi sila amo at kasambahay. Sila ay dalawang taong parehong nakakaramdam ng bigat ng mundo, naghahanap ng kani-kanilang kapayapaan. Nang matapos sila, sabay silang tumayo. Salamat po sa kape, sir, sabi ni Liwayway. Dalisay is fine, at least when we're not at the villa, sagot nito. Salamat sa pagbabahagi ng iyong santuwaryo. Sabay silang lumabas ng kapihan. Isang bagong uri ng pagkakaintindihan ang nabuo sa pagitan nila. Isang ugnayang hindi pa nila lubos na naiintindihan. Nagpaalam sila sa isa't isa. Habang naglalakad palayo si Liwayway, may ngiti sa kanyang mga labi na hindi na para sa iba, kundi para sa sarili niya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sa kabilang kalsada, sa loob ng isang madilim na kotse, isang lalaki ang nakatutok sa kanila. Itinaas nito ang isang kamera na may mahabang lente. Click, click, click. Kinuhaan nito ng litrato ang paglabas nila sa kapihan. Ang pagsabay nila sa paglalakad. Ang huling tinginan nila bago maghiwalay. Pagkatapos, ibinaba nito ang kamera, kinuha ang telepono at nag-dial. Nakuha ko na, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ipadadala ko na sa iyo ang mga litrato. Mukhang tama ang hinala mo, Ma'am Amihan. Ilang araw ang lumipas mula nang magkausap sila sa Kapihan Hiraya. Para kay Dalisay, may nagbago. Ang mansyon na dati tila isang malamig at malawak na kulungan ay unti-unting nagkakaroon ng bahid ng init. Sa tuwing nakikita niya si Liwayway na tahimik na nagtatrabaho, naaalala niya ang sinseridad sa mga mata nito,
nang ikwento nito ang tungkol sa kanyang ina. Nagsisimula na siyang maniwala. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Ang pagdududa na dati kanyang naging anino ay dahan-dahang humuhupa, napapalitan ng isang bagay na hindi pa niya lubos na mapangalanan. Paghanga, siguro. O marahil, pag-asa. Pag-asa na sa mundong ito na puno ng pagkukunwari, mayroon pa ring natitirang tunay at dalisay. Kinahapunan, kinailangan ni Dalisay na umalis para sa isang biglaang pulong sa Makati. Habang paalis, napansin niya si Liwayway na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Tumango ito sa kanya bilang pagbati na may kasamang isang maliit at mahiyain na ngiti. Ginantihan niya ito ng isang bahagyang tango, ngunit sa loob niya, ang simpleng ngiting iyon ay nagdulot ng isang di inaasahang gaan sa kanyang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umalis siya ng Villa Silangan na hindi dala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ngunit sa sandaling mawala sa paningin ang kanyang sasakyan, nagsimula ang paggalaw ng ahas sa damuhan, si Amihan. Alam niyang ito na ang perpektong pagkakataon. Walang dalisay. Ang ibang kasambahay ay abala sa kani-kanilang mga gawain. Tiyak niyang ang pagkakataong ito ay hindi na mauulit. Dahan-dahan, na tila naglalakad lang, tinungo niya ang pasilyo papunta sa opisina ni Dalisay. Sumilip siya sa kaliwat kanan. Walang tao. Mabilis at walang tunog niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Isang pagkakamaling dulot marahil ng bagong kapanatagan ng loob ng kanyang amo. Pagsara niya ng pinto, nagbago ang kanyang anyo. Nawala ang matamis na ngiti. Napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay matalas na sinuyod ang silid. Hanggang sa tumuon ito sa isang bagay, ang malaking painting ng ama ni Dalisay. Sa likod nito, alam niyang naroon ang isang bagay na mas mahalaga pa. Maingat niyang iginilid ang painting. Inilalantad ang isang itim at makintab na bakal na pinto ng isang vault. Ang kombinasyon, hindi ito hula-hula o tsamba. Ito ay resulta ng ilang linggong pagmamanman ng mga kunwaring pagdadala ng kape, habang ang mga mata niya ay nakatutok sa bawat galaw ng mga daliri ni Dalisay. Click, click, click. Ang bawat tunog ng umiikot na dial ay tila isang nota sa isang demonyong simponya. KRRK, bumukas ang mabigat na pinto. Sa loob, naroon ang mga dokumento, mga alahas, at mga stack ng dolyar. Ngunit hindi iyon ang kanyang pakay. Ang kanyang mga mata ay direktang tumuon sa isang maliit at itim na kahon na gawa sa velvet. Nanginginig sa pinaghalong galit at pananabik, kinuha niya ang kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, sa ibabaw ng puting satin, nakahimlay ang isang singsing. Isang malaking diamante na napapalibutan ng maliliit pang bato. Kumikinang ito ng nakakasilaw. Ang singsing na dati isusuot sana ni Isabela. Ang babaeng sumira sa puso at tiwala ni Dalisay. Hinawakan ni Amihan ang singsing. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang balat. Isang nangiting mapait at puno ng paghihiganti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung maniniwala ka pa sa kabaitan, Dalisay. Bulong niya sa hangin, ang boses ay puno ng lason. Tingnan natin kung kaya ka pa ring iligtas ng liwayway mo sa anino ni Isabela. Mabilis niyang isinara ang vault, ibinalik ang painting sa dati nitong pwesto, at lumabas ng opisina na para bang walang nangyari. Ang mamahaling singsing ay nasa loob na ng kanyang bulsa. Ang sunod niyang tinungo ay ang servants' quarters. Alam niyang day off ng karamihan. Tahimik niyang binuksan ang pinto sa kwartong tinutulugan ni Liwayway. Simple lang ang silid, malinis at maayos. Sa gilid ng kama ay nakasabit ang isang luma, ngunit matibay na shoulder bag. Ang bag na palaging dala ni Liwayway sa tuwing ito'y umuuwi sa probinsya.
Walang pag-aalinlangan, ibinulsa niya ang singsing sa pinakaloob na bulsa ng bag, sa ilalim ng isang lumang panyo at ng pitakang may lamang ilang barya. Isang perpektong taniman ng ebidensya. Bago bumalik si Dalisay, sinigurado ni Amihan na itanim ang isa pang binhi. Sa kusina, habang naghahanda ng merienda, kunwari niya, nagbahagi siya ng isang lumang tsismis sa dalawa pang kasambahay. Alam niyo ba, simula niya sa isang nag-aalalang tono, naaawa talaga ako kay Sir Dalisay. Dati kasi, muntik na siyang ikasal. Ang ganda-ganda ng babae, mukhang anghel. Pero yun pala, pera lang ang habol. Tinangay lahat ng pera niya. Grabe, no? Minsan pala, kung sino pa yung mukhang inosente, sila pa yung pinakatuso. Ang mga salitang yun ay tumatak sa isipan ng mga kasambahay, isang kwentong magbibigay kulay sa mga susunod na pangyayari. 6:00 ng gabi nang bumalik si Dalisay. Ang magandang pakiramdam niya kanina ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. May kung anong mabigat sa hangin. Pumasok siya sa kanyang opisina para kunin ang ilang papeles. Napatingin siya sa larawan ng kanyang ama. At mula doon, ang kanyang mga mata ay napunta sa vault na nakatago sa likod nito. Naalala niya ang singsing. Ang simbolo ng kanyang pinakamalaking katangahan. Ang paalala kung bakit hindi siya dapat basta-basta nagtitiwala. Isang malakas na udyok ang nagtulak sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kailangan niyang masigurado. Kailangan niyang makita ang bagay na yon. Iginilid niya ang painting at binuksan ang vault. Ang lahat ay nasa ayos. Kinuha niya ang itim na kahon. Ang bigat nito ay pamilyar. Ngunit nang buksan niya ito, wala. Ang puting satin ay walang laman. Ang singsing ng pagtataksil ay nawawala. Natigilan si Dalisay. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila biglang nagyelo. Ang mukha ni Isabela, ang mukha ni Liwayway, ang mga tsismis tungkol sa mga taong mukhang inosente. Lahat ay naghalo-halo sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang perpektong bagyo ng pagdududa at galit. Ang lamig na dala ng gabi ay walang-wala kumpara sa nanunuot na kilabot na gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Isang utos mula sa head butler ang nagpatawag sa lahat ng kasambahay. Walang paliwanag. Pinapatawag kayong lahat ni Sir Dalisay sa main sala. Ngayon din, habang naglalakad si Liwayway kasama ang iba pa, isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang kumurot sa kanyang dibdib. Ang huling alaala niya kay Dalisay ay ang pag-alis nito kaninang hapon. Isang bihirang pagkakataon na may bahagyang lambot sa mga mata nito. Ngunit ang Dalisay na naghihintay sa kanila sa sala ay ibang-iba. Nakatalikod ito sa kanila, nakaharap sa malaking bintana kung saan tanaw ang nagdidilim na hardin. Ang kanyang tindig ay matigas na parang bato. Ang buong silid ay nababalot ng isang katahimikang nakakabingi. Maging ang paghinga ng bawat isa ay tila napipigilan. Nang sa wakas ay humarap si Dalisay. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ang anumang init na namuo sa pagitan nila sa kapihan ay naglaho na parang bula. Ang mga mata niya ay malamig, malayo, at may bahid ng isang bagyong malapit ng mamuo. Ang tingin niya ay isa-isang sinuyod, ang bawat mukha sa kanilang harapan. Ang mga kasambahay ay napayuko, hindi makatingin, ng diretso. Ngunit nang ang mga mata niya ay tumama kay Liwayway, ito ay nanatili roon ng mas matagal. Sa isang iglap, naramdaman ni Liwayway na siya ang sentro ng kung anumang problema ang naganap. May nawawala. Simpleng pahayag ni Dalisay. Ang boses ay mababa at walang emosyon. Ngunit ang bawat salita ay may bigat na parang martilyo. Isang bagay na napakahalaga sa akin ang kinuha mula sa aking opisina. Isang singsing. Isang mahinang bulungan ang umaling-awngaw sa pagitan ng mga kasambahay. Ang ilan ay nagkatinginan, ang tsismis ni Amihan kanina
ay sariwa pa sa kanilang mga isipan. Si Liwayway ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ngunit ang kanyang konsensya ay malinis. "Wala po akong kinalaman dyan, sir," sabi niya sa isang boses na matatag, kahit pa nagsisimula nang manginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi siya pinansin ni Dalisay. Ipinagpatuloy nito ang pagsasalita. Ang bawat salita ay tila isang hakbang papalapit sa isang hatol. "Dahil walang gustong umamin, wala akong pagpipilian. Hahalughugin ang mga kwarto at personal na gamit ninyong lahat." Isang kolektibong pagkabigla ang rumehistro sa mukha ng lahat. Ito ay isang malaking sampal sa kanilang dignidad. Ngunit walang sinuman ang nangahas na tumutol. Sa gitna ng tensyon, si Amihan ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagiging matulungin. Sir, para po mapabilis at hindi na po kayo masyadong maabala. Kung papayag po kayo, ako na po ang titingin sa mga gamit ni Liway. Magkasama naman po kami sa iisang kwarto." Ang alok ay tila inosente, isang paraan upang pagaanin ang sitwasyon. Ngunit para kay Liwayway, ito ay parang isang patibong na dahan-dahang sumasara sa kanyang paligid. Tumingin siya kay Amihan na binigyan siya ng isang tinging nagsasabing, "Wala kang dapat ikatakot kung wala kang tinatago. Di ba?" Walang nagawa si Liwayway kundi tumango. Sige po, sir. Wala po akong itinatago." Sinundan ng lahat si Dalisay at ang head butler patungo sa servants' quarters. Ang bawat hakbang ay parang isang marcha patungo sa bitayan. Pagdating sa kanilang silid, ang pakiramdam ay lalong sumikip. Sa ilalim ng mga mapanuring mata ng lahat, sinimulan ni Amihan ang paghahalongkat. Ginawa niya ito nang may pagkukunwaring pag-iingat. Tinitiklop pa ang mga damit ni Liwayway matapos suriin. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Isang kislap ng isang mangangasong malapit nang makuha ang kanyang biktima. "Wala naman dito sa mga damit niya," sabi ni Amihan. Ang boses ay tila nabunutan ng tinik. Pagkatapos, ang kanyang atensyon ay napunta sa lumang shoulder bag ni Liwayway na nakasabit sa gilid ng kama. Ang bag na naglalaman ng kanyang mga pangarap para sa ina. Ang bag na isasama niya sana sa kanyang pag-uwi. Dahan-dahang kinuha ito ni Amihan. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw na parang slow motion. Ibinukas niya ang zipper. Sinimulan niyang kapain ang loob. Bigla, ang kanyang mga daliri ay huminto. Isang malakas na paghinga ang pinakawalan niya. Isang paghingang puno ng pagkukunwaring gulat. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay mula sa bag. At sa pagitan ng kanyang mga daliri, isang bagay ang kumislap nang nakakasilaw sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid. Isang malaking diamante na papalibutan ng maliliit pang bato. Isang singsing na sumisigaw ng karangyaan at kasalanan. "Heto na!" Malakas na sigaw ni Amihan. Ang boses ay nanginginig sa pagpapanggap. "Heto ang singsing! Nasa bag ni Liwayway." Ang oras ay tila huminto. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang tanging naririnig ni Liwayway ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang malakas na pagkabog ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang mga tinging dati puno ng pakikipagkapwa ay napalitan ng pag-aakusa. Ang mga bulungan ay naging mga bubuyog na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sabi na nga ba, "Akala mo napakabait. Kawawa naman si sir." Ngunit wala siyang narinig sa mga iyon. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon sa isang tao lamang. Si Dalisay, dahan-dahan itong lumapit. Kinuha ang singsing mula kay Amihan. Tinitigan niya ito. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin kay Liwayway. Ang mga mata ni Liwayway ay puno na ng luha.
Umaagos ng walang tigil sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga labi ay bumubuka, ngunit walang salitang lumalabas. Paano? Paano nangyari ito? Nilapitan siya ni Dalisay. Ang sakit, ang galit, ang pait ng nakaraang pagtataksil, lahat ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Liwayway, ang babaeng nagsimula nang magpatibok muli sa kanyang halos manhid ng puso. At sa isang boses na basag, nanginginig sa pinaghalong galit at matinding pagkadismaya, bumigkas siya. Ikaw? Simula niya sa ang kanyang mga salita ay tila mga bubog na sumusugat sa hangin. Ipaliwanag mo ito. Ang mga salita ni Dalisay ay hindi isang tanong na naghahanap ng sagot. Ito ay isang hatol na hinihintay na lang bigkasin. Ang ipaliwanag mo ito ay hindi isang paanyaya para sa katotohanan. Ito ay isang pinto na dahan-dahang isinasara sa kanyang mukha. Mula sa pananaw ni Liwayway, ang mundo ay gumuho. Ang mga mukha sa paligid niya ay lumabo. Naging mga anino na humuhusga. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Dalisay. Isang mukhang puno ng sakit. Isang sakit na ibinabalik nito ngayon sa kanya ng doble. Hindi. Ang salita ay hirap na lumabas sa kanyang lalamunan na para bang may isang kamay na sumasakal sa kanya. Hindi po sa akin yan, sir. Hindi ko po alam kung paano po yan napunta dyan. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Ang bawat patak ay isang testamento ng kanyang kawalang sala. Ngunit sa mga mata ng lahat, ito ay mga luha ng pagkukunwari. Sir, pakiusap. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay basag at desperado. Kailanman, hinding-hindi ko po gagawin ang magnakaw. Alam niyo po yan. Alam niyo po yan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Dalisay na parang isang sampal. Mula sa pananaw ni Dalisay, ang eksena sa kanyang harapan ay isang masakit na pag-uulit ng kasaysayan. Ang babaeng nasa harap niya na may mga matang puno ng luha na may boses na nagmamakaawa ay hindi na si Liwayway. Ito ay si Isabela. Ang bawat salita ni Liwayway ay nagiging mga kasinungalingan ni Isabela. Ang bawat hikbi ay nagiging mga tawa ng panloloko mula sa nakaraan. Ang anino ng kahapon ay napakadilim, napakabigat, na tuluyan na nitong nilamon ang kasalukuyan. Paniwalaan mo ako, Dalisay, hindi kita kayang saktan. Ang mga salita ni Isabela mula noon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng mga salita ni Liwayway ngayon. Iisa lang ang tunog, iisa lang ang lason. Tumigil ka, sabi ni Dalisay. Ang boses niya ay walang buhay. Huwag mo nang ulitin ang mga kasinungalingang narinig ko na noon. Ang puso ni Liwayway ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang pag-asa na maniniwala ito sa kanya, ang maliit na tiwalang namuo sa pagitan nila, ay biglang naging abo. Pero sir, sinabi kong tumigil ka na. Sigaw niya at sa pagkakataong ito, ang galit at sakit ay hindi na maitago. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang singsing sa kanyang palad ay tila isang nagbabagang bakal na sumusunog sa kanyang balat. Akala ko iba ka. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa sampal. Ito ay isang pag-amin na minsan, kahit sa isang saglit naniwala siya, at ang paniniwalang iyon ang nagdulot ng mas matinding sakit ngayon. Hindi na niya matagalan pang tingnan si Liwayway. Ang bawat segundo ay isang pagpapahirap. Tumingin siya sa head butler. Bigyan mo siya ng sahod niya. Doblehin mo. Pagkatapos, palayasin mo siya. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha niya sa pamamahay na ito. Bumaling siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang nakakakilabot na lamig. Dumukot siya sa kanyang bulsa
Kinuha ang kanyang wallet at naglabas ng isang makapal na bugkos ng pera. Inihagis niya ito sa paanan ni Liwayway. Ang mga papel na pera ay kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ayan! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi ba't yan naman ang gusto mo? Yan ang kailangan mo para sa nanay mo. 'Di ba? Kunin mo. Kunin mo lahat at umalis ka na. Ang bawat salitang binitiwan niya ay isang punyal na direktang tumusok sa puso at sa dangal ni Liwayway. Ang pangarap niya para sa ina, ang pinakadahilan ng kanyang pagsasakripisyo, ay ginamit na ngayong sandata laban sa kanya. Hindi pinulot ni Liwayway ang pera. Tinitigan niya lang ito. Ang luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi ay tumutulo sa sahig kasama ng mga piraso ng kanyang nawasak na pagkatao. Dahan-dahan siyang tumalikod. Hindi na siya nagsalita. Wala nang saysay ang anumang salita. Naglakad siya palabas ng silid. Ang mga tingin ng paghusga mula sa ibang kasambahay ay tila mga kamay na humahampas sa kanyang likuran. Bawat hakbang palayo sa Villa Silangan ay isang hakbang palayo sa pangarap na binuo niya, sa tiwalang inakala niyang nahanap na niya, at sa isang pag-asang hindi pala para sa kanya. Kasabay ng kanyang pag-alis, isang malakas na ulan ang biglang bumuhos mula sa madilim na kalangitan na para bang nakikidalamhati sa kanyang sawing puso. Walang payong, walang patutunguhan. Naglakad lang siya sa gitna ng ulan. Ang malamig na tubig ay humahalo sa mainit niyang mga luha. Ang damit niya ay basang-basa, ngunit hindi niya ito alintana. Ang lamig sa labas ay hindi kayang pantayan ang nagyayelong sakit sa loob ng kanyang dibdib. Ang lahat ay nawala. Sa loob ng mansyon, naiwan si Dalisay na nakatayo sa gitna ng sala. Pinanood niya ang pag-alis ni Liwayway hanggang sa maging isa na lang itong malabong anino sa gitna ng ulan. Isinara niya ang kanyang palad. Ang mga gilid ng singsing ay bumabaon sa kanyang balat. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit habang tumatagal, isang ibang pakiramdam ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Isang pakiramdam na hindi niya inaasahan. Isang nakakabininging katahimikan. Isang nakakatakot na kahungkagan. Inakala niyang ang pag-alis ni Liwayway ay magdudulot ng isang uri ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong napatunayan muli na tama ang kanyang mga hinala. Ngunit habang nakatingin siya sa perang hindi pinulot ni Liwayway, na ngayon ay nababasa na ng mga patak ng ulan mula sa nakabukas na pinto, isang tanong ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang tanong na pilit niyang iwinawaksi, ngunit patuloy na bumabalik. Paano nalaman ni Amihan kung anong itsura ng singsing para makilala niya ito agad-agad? Ang gabi ay lumalim, ngunit para kay Dalisay, ang oras ay tumigil sa sandaling lumabas si Liwayway sa malaking pinto ng mansyon. Ang ulan sa labas ay walang tigil. Bawat patak na tumatama sa salamin ng bintana ay tila isang paalala ng mga luhang umagos sa mga pisngi ng dalaga. Hindi siya makatulog. Ang imahe ni Liwayway, basang-basa ng ulan at pighati, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang perang inihagis niya na hindi nito pinulot ay tila isang nagbabagang uling na nakatambak sa sahig. Isang tahimik na akusasyon sa kanyang ginawang kalupitan. Ang kanyang mga salita, "Hindi ba't yan naman ang gusto mo?" ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngayon ay may kasamang pait at pagsisisi. Umupo siya sa kanyang opisina, napapaligiran ng dilim. Tanging ang liwanag mula sa kanyang laptop ang nagsisilbing ilaw. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng makintab na mesa, nakalagay ang singsing, ang simbolo ng kanyang nakaraan. At sa tabi nito, ang tanong na bumabagabag sa kanya, isang maliit na sinulid ng pagdududa na hindi niya mabitawan. Paano nalaman ni Amihan kung anong itsura ng singsing? Hindi niya kailanman ipinakita yon kahit kanino
sa mga kasambahay. Pagkatapos ng pagtataksil ni Isabela, itinago niya iyon sa vault bilang isang masakit na paalala. Tanging siya lang ang nakakaalam ng itsura noon. Kaya paanong sa isang sulyap lang, nasigaw agad ni Amihan na yun na nga ang nawawalang singsing. Ang kanyang pag-arte ay masyadong perpekto, masyadong handa. Isang bugso ng determinasyon ang biglang pumalit sa kanyang pagdadalamhati. Kung mayroon mang maliit na posibilidad na nagkamali siya, kailangan niyang malaman, utang niya iyon sa sarili niya at utang niya iyon kay Liwayway. Binuksan niya ang kanyang laptop at inaccess ang Central Security System. Hindi ang mga kuha mula ngayong gabi ang kanyang pinanood. Nag-rewind siya. Araw, linggo. Tiniyagan niyang panoorin ang mga footage mula sa iba't ibang anggulo, lalo na ang mga malapit sa kanyang opisina, pinabilis sa 8x speed. Sa una, wala siyang makitang kakaiba. Ngunit habang tumatagal, napansin niya ang isang pattern. Si Amihan, madalas itong naglalakad-lakad sa pasilyo, malapit sa kanyang opisina, kahit hindi naman yun bahagi ng kanyang regular na gawain. May mga pagkakataong hihinto ito, tila may pinakikinggan. May isang eksena kung saan nakita niyang nagkunwari itong may inaayos sa isang halaman. Ngunit ang mga mata nito ay matalas na nakatutok sa pinto ng kanyang opisina. Hindi pa yun sapat. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang private contacts. "Marco, it's Dalisay," sabi niya nang may sumagot. "I need a favor. Big one. I'm sending you the details of one of my employees. I need everything from her phone. Call logs, text messages, social media activity. Yes, even the deleted ones. I don't care how you do it. Just get it done. I'll pay double your usual rate." Habang hinihintay ang resulta mula sa kanyang tech expert, ipinagpatuloy niya ang sarili niyang investigasyon. May access siya sa lahat ng digital footprint sa loob ng kanyang network. Binuksan niya ang work email ni Amihan. Naghahanap siya ng kahit anong kahina-hinala. Karamihan ay mga ordinaryong email lang tungkol sa trabaho. Ngunit isang email sa sent folder ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang email na ipinadala 3 linggo na ang nakakaraan. Ang subject, "Kamusta po, tita?" Binuksan niya ang email. Ang laman ay isang simpleng pangangamusta. Ngunit meron itong attachment, isang litrato na may fill-in name na Family Reunion 23 JPG. Dahil sa kuryosidad na may kasamang hindi maipaliwanag na kaba, i-download niya ang litrato. Pagbukas ng file, isang masayang grupo ng pamilya ang bumungad sa kanya. Mga ngiti, mga tawanan. Hinanap ng kanyang mga mata si Amihan at nakita niya ito. Sa gitna, nakaakbay sa isang mas matandang babae, marahil ang tita niya. Ngunit hindi si Amihan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay ang babaeng nakatayo sa tabi ni Amihan. Nakasuot ito ng puting bestida. Ang buhok ay nakalugay sa kanyang mga balikat at ang nangiti nito, ang ngiting iyon. Ang parehong nangiti na minsan ay nagpatunaw sa kanyang puso. Ang parehong ngiti na ginamit nito upang lokohin siya. Si Isabela. Nakatayo si Isabela sa tabi ni Amihan. Nakaakbay din dito na para bang sila ay magkapatid. Magkamag-anak sila. Si Amihan ay pinsan ni Isabela. Isang malakas na mura ang kumawala sa bibig ni Dalisay. Napasuntok siya sa mesa. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan. Hindi ito simpleng inggit, hindi ito isang simpleng pagnanakaw. Ito ay isang plano, isang paghihiganti. Kasabay noon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. "Dalisay," sabi ng tech expert sa kabilang linya. "May nakuha ako. Isang bagay na malaki. May natagpuan kaming mga litrato sa phone ni Amihan. Mga litratong kuha sa labas ng isang coffee shop. Isang lalaki at isang babae. Ipinadala ni Marco ang mga litrato sa kanyang email.
Binuksan ni Dalisay ang kanyang inbox. Naroon ang mga litrato. Siya at si Liwayway noong araw na yon sa Kapihan Hiraya. Mga kuhang patago. "There's more," sabi ni Marco. "I managed to recover a deleted text message from 2 nights ago. Galing sa phone ni Amihan. I'm sending it to you now." Isang text message ang lumabas sa kanyang screen. Ang mga salita ay tila sumusunog sa display. "Tapos na ang lahat. Babagsak si Dalisay Roxas para sa ginawa niya sa pinsan ko." Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang katotohanan ay isang malakas na suntok na dumagok sa kanyang sikmura. Nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na nasusuka at nahihilo. Hindi nagkamali si Liwayway. Siya ang nagkamali. Nalinlang siya muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang nawala sa kanya. Ipinagtabuyan niya ang isang taong inosente. Ipinagtabuyan niya ang nag-iisang tao na nagpakita sa kanya ng tunay na katapatan sa loob ng napakatagal na panahon. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa sakit ng pagtataksil noon dahil sa pagkakataong ito, alam niyang siya ang may kasalanan. Tumingin siya sa bintana. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang dilim ng gabi ay mas mabigat at mas malungkot kaysa dati. Kinaumagahan, sumikat ang araw na tila walang nangyaring bagyo kagabi. Ngunit sa loob ng Villa Silangan, ang pinakamalakas na unos ay ngayon palang magsisimula. Si Dalisay ay hindi natulog kahit isang segundo. Ang kanyang mga mata ay medyo namumula, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw at kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Ang sakit at pagsisisi ay naroon pa rin, ngunit pansamantala itong natabunan ng isang malamig at nag-aapoy na galit. Inutusan niya ang head butler na tawagin si Amihan sa kanyang opisina. "Sabihin mo, may ibibigay lang akong final instructions tungkol sa mga gawain niya," sabi niya. Tinitiyak na ang tono ay kalmado at ordinaryo. Ilang sandali pa, pumasok si Amihan. Ang kanyang mukha ay naglalarawan ng perpektong kombinasyon ng paggalang at pag-aalala. Nakayuko pa ito ng bahagya na para bang dinadamayan ang amo sa sakit ng ulo na idinulot ni Liwayway. "Good morning po, sir," bati niya. "Ano po ang maipaglilingkod ko?" Hindi sumagot si Dalisay. Nakaupo lang siya sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa. Tahimik niyang pinagmasdan si Amihan. Hinahayaan itong malunod sa katahimikang unti-unting nagiging mabigat at nakakatakot. Nagsimulang makaramdam ng kaba si Amihan. Sir, may problema po ba?" "Umupo ka, Amihan," sabi ni Dalisay sa isang boses na napakakalmado, na lalong nagpatindig ng balahibo ni Amihan. Sumunod ito. Umupo sa silyang nasa harap ng mesa. Naghintay ito. Dahan-dahang kinuha ni Dalisay ang isang folder. Binuksan niya ito. Mula sa loob, inilabas niya ang isang litrato. At dahan-dahan itong inilapag sa mesa. Itinulak ito palapit kay Amihan. Ito ang litrato mula sa Kapihan Hiraya. Siya at si Liwayway. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Ang kulay sa kanyang mukha ay nagsimulang mawala. Sir, ano po ito?" "Ikaw ang tanungin ko," malamig na sagot ni Dalisay. "Saan mo nakuha ito?" Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir." Tanggi niya ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi siya pinansin ni Dalisay. Kumuha ito ng isa pang papel mula sa folder. Ang printout ng email na ipinadala niya sa kanyang tita. At kasama nito, ang naka-attach na litrato ng family reunion. "Pamilyar ba sa iyo ang babaeng ito?" tanong ni Dalisay. Ang kanyang daliri ay nakaturo ng diretso sa nakangiting mukha ni Isabela. Sa puntong iyon, alam na ni Amihan na huli na siya. Ang takot ay gumuhitad sa kanyang mukha. Ngunit kasabay nito, isang bagong emosyon ang pumalit. Ang tapang ng isang taong wala nang itatago pa. "Pinsan ko," matigas niyang sagot. "Tama," sabi ni Dalisay.
Ang pinsan mong si Isabela, ang babaeng nanloko sa akin, ang babaeng kasabwat mo sa lahat ng ito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sigaw ni Amihan, tumatayo. Umupo ka. Sigaw pabalik ni Dalisay, at sa lakas ng kanyang boses, napilitang mapaupong muli si Amihan. Huwag na tayong maglokohan dito, Amihan. O dapat ko bang sabihin, pinsan ni Isabela. Inilabas ni Dalisay ang huling piraso ng ebidensya. Ang kanyang telepono, kung saan nakadisplay ang recovered text message. Itinutok niya ito sa mukha ni Amihan. Tapos na ang lahat. Babagsak si Dalisay Roxas para sa ginawa niya sa pinsan ko. Napatitig si Amihan sa screen. Ang huling hibla ng kanyang pagpapanggap ay tuluyan ng napigtas. Wala ng luha, wala ng pag-aalala, wala ng paggalang. Ang pumalit dito ay isang ngiting mapait, isang ngiting puno ng galit at tagumpay. Oo, pag-amin niya. Ang kanyang boses ay naging matigas at puno ng lason. Ako nga. Ako ang nagplano ng lahat. Bakit? Tanong ni Dalisay. Hindi dahil sa hindi niya alam, kundi dahil gusto niyang marinig ang pag-amin mula mismo sa bibig nito. Tumawa si Amihan, isang tawang walang saya. Bakit? Dahil sinira mo ang buhay niya. Itinuring mo siyang parang basura matapos mong makuha ang gusto mo. Ipinahiya mo ang pamilya namin. Niloko niya ako, giit ni Dalisay. Ninakawan niya ako. Dahil iyon lang ang paraan para makatakas siya sa'yo, sa pagiging kontrolado mo, sa pagiging arogante mo. Sigaw ni Amihan. Ang plano ko ay simple lang, ang ipakita sa'yo kung gaano ka kahangal, na kahit anong mangyari, paulit-ulit kang maniniwala sa mga mukhang anghel at paulit-ulit ka ring masasaktan. Gusto kong maramdaman mo ulit ang sakit. Gusto kong wasakin ang kahit anong natitirang tiwala sa puso mo. Tinitigan niya si Dalisay ng may paghamak. At nagtagumpay ako, hindi ba? Ipinagtabuyan mo ang kawawang si Liwayway. Ang Dalisay mong Liwayway. Pinaniwalaan mo ako. Pinaniwalaan mo na lahat ng mahihirap ay pare-pareho lang. Mga magnanakaw na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. At ang pinakamasakit sa lahat, Dalisay, ay ginamit mo ang sarili mong sugat para saktan ng isang taong walang kasalanan. Ang bawat salita ni Amihan ay isang sampal sa mukha ni Dalisay. Isang salamin na ipinapakita sa kanya ang pinakapangit na bersyon ng kanyang sarili. Tama ito. Sa lahat ng sinabi nito, doon ito tumama. Tumayo si Dalisay, hindi na nagsalita. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa at pinindot ang intercom. Security! Pumunta kayo sa opisina ko. Ngayon din. Ang ngiti sa labi ni Amihan ay dahan-dahang nawala, napalitan ng pagkabigla. Anong ginagawa mo? Ang kasinungalingan mo ay nagdulot ng pinsala. Ang pagnanakaw mo ng singsing ay isang krimen at ang paninira mo sa buhay ng isang inosenteng tao ay isang bagay na dapat mong pagbayaran. Malamig na sabi ni Dalisay. Maaaring nagtagumpay ka sa pagpapakita kung sino ako. Ngayon, haharapin mo naman ang konsekwensya ng kung sino ka. Dumating ang dalawang security guard. Ang mukha ni Amihan ay namutla. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Hindi mo to pwedeng gawin. Sigaw niya habang sa pilitan siyang inilalabas ng mga gwardiya. Naiwan si Dalisay sa katahimikan ng kanyang opisina. Ang galit ay humupa na. Ang natira na lang ay ang bigat ng kanyang pagkakamali. Nanalo siya sa paghaharap, ngunit sa mas malaking laban, pakiramdam niya ay talunan siya. Kasabay noon, tumunog ang kanyang personal na telepono, ang private investigator na inutusan niyang hanapin si Liwayway. Sir, sabi ng lalaki sa kabilang linya, may balita na po ako. Nakita po namin siya. Bumili po siya ng bus ticket kaninang madaling araw, papunta sa probinsya, sa Sorsogon. Ang boses ng investigador ay nag-alinlangan. Sir, mukhang wala na po siyang balak bumalik.
Ibinalita ng imbestigador ang huling detalye. At sir, nalaman din po namin na ipinagbili niya ang kanyang cellphone sa isang maliit na pawn shop malapit sa terminal. Halos barya lang po ang kapalit. Tila pilit niyang pinuputol ang lahat ng koneksyon niya sa Maynila. Napatitig si Dalisay sa labas ng bintana. Sorsogon. Malayo. Napakalayo. At ngayon, walang paraan para matawagan siya. Ipinagtabuyan niya si Liwayway. At ngayon, tila ang tadhana mismo ang tumutulong sa dalaga na tuluyan ng maglaho sa kanyang buhay. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalo pang tumindi. Isang bigat na hindi kayang sukatin ng kahit anong yaman. Ang biyahe sa bus ay tila walang katapusan. Bawat kilometrong tinatakbo palayo sa Maynila ay 1 kilometrong naglalayo kay Liwayway sa bangungot, ngunit papalapit naman sa isang uri ng kahihiyan. Paano niya haharapin ang kanyang ina? Anong sasabihin niya? Na nabigo siya? Na ang pangarap niyang ipagpagamot ito ay kasamang naanod sa malakas na ulan kagabi? Pagdating niya sa kanilang maliit na bayan sa Sorsogon, ang init ng probinsya ay tila isang yakap at isang sampal ng sabay. Ang pamilyar na amoy ng lupa at mga puno ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan, ngunit ang mga tingin ng mga dating kakilala ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Pagpasok niya sa kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan, naroon ang kanyang ina, nakaupo sa isang silyang tumba, mas payat kaysa sa huling pagkikita nila. Ang paghinga ay bahagyang nahihirapan. Liway, anak? Gulat na tanong ng matanda. Bakit ka umuwi? Hindi ba't dapat ay nasa trabaho ka? Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas na inipon ni Liwayway sa buong biyahe ay gumuho. Napaluhod siya sa harap ng kanyang ina at doon humagulgol. Ang kanyang mga hikbi ay naglalaman ng lahat ng sakit, pagod, at kabiguan na tiniis niya. Hindi na nagtanong pa ang kanyang ina. Niyakap na lang siya nito ng mahigpit. Sa yakap na yon, kahit papaano, naramdaman ni Liwayway na nakauwi na siya. Sinubukan niyang maging matatag sa mga sumunod na araw. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay. Naglalakad sa dalampasigan tuwing hapon para panoorin ang paglubog ng araw. Pilit na iwinawaksi sa kanyang isipan ang mga alaala ng Bilya Silangan. Ngunit tuwing gabi, sa dilim ng kanyang kwarto, ang mukha ni Dalisay, ang mukha nitong nagtitiwala at ang mukha nitong humuhusga ay patuloy na bumabalik, isang multo na hindi niya matakasan. Samantala, sa Maynila, ang bawat sulok ng Bilya Silangan ay sumisigaw ng pangalan ni Liwayway. Ang katahimikan ng mansyon ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan kay Dalisay. Ito ay isang nakakabinging paalala ng kanyang pagkakamali. Ang bawat tasa ng kape ay walang lasa. Ang bawat tagumpay sa negosyo ay walang kabuluhan. Isang hapon, habang nakatayo sa kanyang opisina, tinitingnan ang singsing na ngayon ay simbolo na hindi lang ng pagtataksil ng iba, kundi ng sarili niyang katangahan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi ito pwede. Hindi pwedeng magtapos ng ganito. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan, hindi ang mamahaling sports car. Kinuha niya ang luma niyang pickup truck, ang sasakyang madalas gamitin ng kanyang ama noon. Nag-iwan lang siya ng isang maikling utos sa kanyang sekretarya. I'm taking an indefinite leave. Cancel all my meetings. You're in charge. Hindi siya nagdala ng driver. Hindi siya nagdala ng bodyguard. Tanging ang sarili niya, isang bag na may lamang ilang damit, at ang address ni Liwayway sa Sorsogon na nakuha ng kanyang imbestigador. Ang 12 oras na biyahe ay naging isang peregrinasyon. Bawat kilometrong kanyang tinahak ay isang pagkakataon para magnilay-nilay. Naalala niya ang bawat pagsubok na ibinigay niya kay Liwayway at kung paano nito nalampasan ang lahat ng may dangal. Naalala niya ang kanilang pag-uusap sa kapihan, ang sinseridad sa mga mata nito habang ikinukwento ang tungkol sa ina.
Ipinagkatiwala nito sa kanya ang kanyang kahinaan at ang ginawa niya ay gamitin iyon laban sa kanya. Ang dating aroganteng bilyonaryo ay unti-unting nalusaw sa bawat pagod at layo ng biyahe. Ang natira ay si Dalisay, isang lalaking nagkamali, isang lalaking nasaktan at nakasakit, isang lalaking desperadong maghanap ng kapatawaran. Pagdating niya sa Sorsogon, ang tanawin ay simple at payapa. Malayo sa magulong syudad, tinanong-tanong niya ang mga lokal hanggang sa maituro sa kanya ang isang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Ang mga kalsada ay naging baku-bako. Ang hangin ay naging mas maalat. At sa wakas, natagpuan niya ito. Isang maliit na bahay na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Simple, ngunit malinis. Ito ang tahanan ni Liwayway. Ipinark niya ang pickup sa di kalayuan. Bumaba siya. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumubog sa malambot na lupa. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang kumpiyansa niya sa boardroom ay walang silbi dito. Dito, siya ay isang dayuhan, isang estranghero na nagdala ng pighati. Huminto siya sa harap ng bakod na kawayan. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Paano siya magsisimula? Anong sasabihin niya? Parang dininig ng tadhana ang kanyang mga tanong. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay. At mula roon, lumabas si Liwayway. Nakasuot lang ito ng simpleng duster. Ang buhok ay nakapusod ng simple. Natigilan ito nang makita siya. Ang hawak nitong walis tingting ay nabitawan. Ang gulat sa kanyang mga mata ay hindi maipinta. Isang pinaghalong takot, sakit, at pagtataka. Nakatayo lang sila roon. Ilang metro ang pagitan. Ang katahimikan ay pinupuno lang ng tunog ng alon mula sa di kalayuan at ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng mangga. Hindi alam ni Dalisay kung gaano sila katagal na nakatayo roon. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang basagin ang katahimikan bago pa tuluyang isara muli ni Liwayway ang pinto sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, magpakailanman. Dahan-dahan, yumuko siya. Isang kilos na hindi niya kailanman ginawa para sa kahit sino. Liwayway, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Kasabay noon, lumabas ang ina ni Liwayway mula sa loob ng bahay. Nakita nito ang estrangherong nakatayo sa labas. Ang mamahaling damit nito na hindi bagay sa kanilang lugar. Ang sasakyan nitong malaki. Nakita nito ang luha sa mga mata ng sariling anak. Sa isang tingin na puno ng proteksyon ng isang ina, humakbang ito palapit sa tabi ni Liwayway. Tinitigan niya si Dalisay mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay matigas at walang takot. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng matanda. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sobra na ang sakit na idinulot mo sa anak ko. Ang mga salita ng ina ni Liwayway ay tumama kay Dalisay nang may bigat na higit pa sa anumang sigaw o akusasyon. Ito ay ang tahimik at matatag na katotohanan. Hinarap niya ang tingin ng matanda. Hindi umiiwas. Tinatanggap ang lahat ng sisi. Tama po kayo, sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Wala po akong karapatang humingi ng kapatawaran sa kanya o sa inyo. Pero nandito po ako para sabihin ang totoo. Hinawakan ni Liwayway ang braso ng kanyang ina na para bang gusto niya itong pigilan, na para bang ayaw na niyang marinig ang anumang sasabihin ng lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ngunit nanatili siyang tahimik, naghihintay. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, sa harap ng dalawang babaeng sinaktan niya, ikinuwento ni Dalisay ang lahat. Hindi siya nagtago ng kahit anong detalye. Inamin niya ang kanyang nakaraan, ang pagtataksil ni Isabela, ang kanyang takot at pagdududa. Ikinuwento niya ang masamang plano ni Amihan,
ang paggamit nito sa kanyang kahinaan. At higit sa lahat, inamin niya ang pinakamalaki niyang kasalanan, ang pagiging bulag sa katotohanan dahil sa sarili niyang mga demonyo. Hindi ko po hinihiling na bumalik ka sa trabaho, liwayway, sabi niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Hindi ako nandito para bawiin ka bilang isang empleyado. Nandito ako bilang isang taong nakasakit sa'yo. Isang taong nagsisisi sa bawat salitang binitiwan niya, sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata mo dahil sa akin. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Ang kasalanan ko ay hindi lang ang pinaniwalaan ko ang isang kasinungalingan. Ang kasalanan ko ay kinalimutan kong tumingin sa kung sino ka talaga. Isang taong nagpakita sa akin ng katapatan sa kabila ng lahat. Naging duwag ako, liwayway. At sa pagiging duwag ko, ikaw ang nasaktan. Tahimik lang na nakikinig ang ina ni Liwayway. Dahan-dahan, ang tigas sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-unawa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Dalisay. Nakita niya ang bigat ng pagsisisi na dala-dala nito. Si Liwayway naman ay nanatiling tahimik. Ang kanyang puso ay isang battlefield ng naglalaban ng emosyon. Ang sakit ay naroon pa rin, sariwa. Ngunit sa ilalim nito, ang paliwanag ni Dalisay ay parang isang balsamo na dahan-dahang gumagamot sa sugat. Hindi nito binura ang sakit, ngunit binigyan nito ng dahilan. Gusto kong bumawi, pagpapatuloy ni Dalisay. Hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang isang hakbang para itama ang pagkakamali ko. Hayaan niyo po akong sagutin ang lahat ng gastusin para sa operasyon ng inyong ina. Ito lang po ang paraan na alam ko para kahit papaano maipakita kong seryoso ako sa aking pagsisisi. Umiling si Liwayway. Hindi po kailangan, sir. Hindi po namin mababayaran ang ganyang kalaking halaga. Hindi niyo kailangang bayaran. Mabilis na sagot ni Dalisay. Ako ang may utang sa inyo. Utang na hindi kayang bayaran ng kahit anong pera. Pakiusap, tanggapin niyo na. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Nagkatinginan ang mag-ina. Sa isang tango mula sa kanyang ina, tila nagkaroon ng desisyon. Bumuntong hininga si Liwayway. Sige po, mahina niyang sagot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kalusugan ng kanyang ina, na higit na mahalaga kaysa sa anumang pride. Ilang linggo ang lumipas. Tinupad ni Dalisay ang kanyang pangako. Inilipat niya ang ina ni Liwayway sa pinakamagaling na ospital sa Maynila. Isang pangkat ng mga espesyalista ang nag-asikaso dito. Ang operasyon ay naging matagumpay. Sa buong panahong iyon, palaging naroon si Dalisay. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang suporta. Siya ang bumibili ng pagkain, ang nakikipag-usap sa mga doktor, ang nagbibigay ng lakas ng loob kay Liwayway sa mga panahong pinanghihinaan ito ng loob. Sa mga araw na yon sa ospital, nakita ni Liwayway ang isang bagong Dalisay. Isang Dalisay na matiyaga, maalaga, at higit sa lahat, totoo. Dahan-dahan ang yelo sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw. Nagsimula silang mag-usap muli, hindi na tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa mga simpleng bagay, sa paborito nilang pagkain, sa mga pangarap, sa mga takot. Nagsimula silang maging magkaibigan. Isang hapon, ilang buwan matapos ang matagumpay na operasyon, nagkita sila. Hindi sa mansyon, hindi sa ospital. Nagkita sila sa Kapihan Hiraya. Nakaupo sila sa parehong mesa kung saan una silang nag-usap ng masinsinan. Ang amoy ng kape ay pareho pa rin. Ngunit ang lahat ay iba na. Kamusta na si nanay? Tanong ni Dalisay. Isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ayon, malakas na. Nakangiting sagot ni Liwayway. Mas malakas pa yata sa akin. Inaaraw-araw na ang pag-aalaga ng kanyang mga halaman. Isang komportableng katahimikan ang namayani. Pagkatapos, tumingin si Dalisay kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong matagal na niyang itinatago. Liwayway,
Simula niya. Alam kong malaki ang pagkakamali ko at marahil habang buhay kong pagsisisihan yon. Pero sa mga nakalipas na buwan, ipinakita mo sa akin ang isang bagay na mas malakas pa sa pagdududa. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Tinuruan mo akong tumingin ulit sa kabutihan ng isang tao. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Liwayway na nakapatong sa mesa. Hindi ito umatras. Ang init ng kanyang palad ay nagpadala ng pamilyar na kuryente sa puso ni Liwayway. Salamat, sabi ni Dalisay, dahil tinuruan mo akong magtiwala muli. Salamat dahil ikaw ang naging liwayway sa madilim kong mundo. Tumingin si Liwayway sa kanilang magkahawak na kamay at pagkatapos ay sa mga mata ni Dalisay. Nakita niya roon ang hinaharap. Isang hinaharap na hindi perpekto. Isang hinaharap na maaaring may mga pagsubok pa ring darating. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na nila ito haharapin ng mag-isa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting malaya sa sakit ng nakaraan at puno ng pag-asa para sa hinaharap. Salamat din, sagot niya, dahil bumalik ka. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng pagdududa, ngunit pinatatag ng pagpapatawad. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi din nasusukat sa salapi, kundi sa katapatan ng puso. Ang bawat isa sa atin ay maaaring magkamali, ngunit ang tunay na sukat ng ating pagkatao ay kung paano tayo bumabangon, humaharap sa ating mga pagkakamali, at natututong magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ang pag-ibig na totoo ay hindi bulag. Ito ay isang pagpili na makita ang liwanag sa isang tao. Kahit paminsan, itong natabunan ng dilim. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Dalisay at Liwayway. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.